Maagang maaga, nagising si Anna dahil sa pagsulpot ng anak niyang si Jane sa kanyang kama. Gusto niyang sumama sa kanya sa pagsisid sa pool, ngunit ipinaalala niya rito na kailangan niyang magtrabaho at kindergarten pa lamang ito. Sa sandaling yun, nakarinig si Anna ng napakalakas na kulog kaya pumunta siya sa bintana para tingnan ito. Umuulan ng malakas at nagsisimula ng mapuno ng tubig ang kalye, ngunit naisip ni Anna na hindi pa sapat ang tindi nito para kanselahin ang kanyang nakagawian. Nagsimula siyang magluto ng almusal at kailangang harapin ang nakakainis na kalokohan ni Jane. Tinawagan siya ng kanyang ina para alamin ang sitwasyon, ngunit tiniyak ni Anna na magiging maayos siya. Habang nagluluto, nakarinig si Anna ng kakaibang ingay ng tubig at inakala niyang galing ito sa banyo. Paglingon niya, nagulat siya nang makitang puno ng tubig ang kanyang sahig. Binaha ang lungsod hanggang sa puntong umabot na sa bintana ng kanyang apartment ang tubig. Isang anunsyo mula sa management office ang nagsasabing umabot na sa ikalawang palapag ang baha sa 7 sa mga gusali, at sa ikatlong palapag naman sa 3 pa. Kailangang lumikas ang lahat ng apektadong residente sa mga itaas na palapag, ngunit wala ng serbisyo ang mga elevator. Patuloy na nagsasalita ng malakas at nag-aaya si Jane na maglaro. Kaya sa wakas ay nagalit si Anna at ipinaupo siya sa ibabaw ng mesa habang pinagalitan siya dahil sa hindi pagsunod. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-impake habang napansin na nagsisimula ng matakpan ng tubig ang kanyang mga binti. Sa sandaling yun, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang security agent mula sa kanyang kumpanya, na nagsabing, papunta na siya upang iligtas siya. Ayaw niyang masayang ang oras niya sa pag-iimpake. Gusto lang niyang umakyat siya kasama si Jane sa itaas. Biglang natapos ang tawag at nawala ng kuryente sa gusali. Kumuha si Anna ng isang maliit na bag para ilagay ang gamot ni Jane, pagkatapos ay tumakbo siya upang hanapin siya. Nagalit siya at nagtatago sa aparador, kaya humingi siya ng paumanhin sa pagsigaw sa kanya at kinumbinsi siyang lumabas sa pamamagitan ng pag-aalok ng piggy ride. Paglabas nila ng apartment, nadatnan nilang palabas ng kanilang mga tahanan ang lahat ng kanilang mga kapitbahay na may dalang mga malita. Iniiwasan sila ni Anna habang tumatakbo sa koridor, gustong makarating sa hagdan ng kasing bilis ng. Sa kasamaang palad, nakakita siya ng maraming taong nakaharang sa hagdan na ayaw gumalaw. Isang desperadong si Anna ang tumakbo sa kabilang bahagi ng koridor, nakita ang lahat ng mga gusali na malapit sa kanya na nasa parehong sitwasyon. Nakarating siya sa hagdanan para sa mga emergency at nagsimulang umakyat. Nakita ni Jane ang mga taong lumalangoy sa tubig, kaya kumanta si Anna para ilihis ang atensyon niya. Pagkatapos umakyat ng ilang palapag, labis na nalungkot si Anna nang makitang nahaharangan ang hagdan ng maraming gamit. Ibinaba niya si Jane at nagsimulang umakyat sa mga gamit. Ngunit nadulas ang kanyang mga paa at muntik na siyang mahulog. Nagawa ni Anna na kumapit, ngunit nang makita niya ang mga bangkay sa tubig, napagtanto niya kung gaano ito kadelikado kaya nagpasya siyang bumalik. Habang naglalakad sila sa koridor sa isa pang palapag, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa ilan sa mga apartment para gumamit ng banyo. Narinig ni Anna ang kanyang pangalan at nakita ang security agent na malapit sa kanya na hinahanap siya. Gusto niyang tumakbo papunta sa kanya. Ngunit sa sandaling yun ay napansin niya na sinundan ni Jane ang karamihan papasok sa isang apartment, papasok sa loob. Desperadong hinanap ni Anna ang kanyang anak ngunit nanlamig siya nang makita niya ang isang malaking alon na paparating sa bintana. Nagpaalala ito sa kanya na nakulong sa isang kotse sa ilalim ng tubig kasama ang kanyang asawang si Gowen. Binasag ng alon ang bintana at tinamaan ang ilang tao habang binabaha ang apartment. Nawala ni Anna ang kanyang bag at sinubukang lumangoy papunta rito para kunin ito, ngunit lumutang ang bag palayo sa basag na bintana at kailangan niyang huminga. May maliit na puwang sa pagitan ng tubig at ng kisame, kaya huminga ng malalim si Anna, bago bumalik sa paghahanap kay Jane. Sa isa pang silid, natagpuan niya ang walang malay na katawan ng kanyang anak at mabilis itong sinunggaban bago tumakbo, papunta sa pinto. Kahit anong pilit niya ay hindi ito bumukas, at nawalan din siya ng malay. Sa sandaling yun, binuksan ng security agent na si Joe ang pinto at ginaisang si Anna bago tinulungan siyang umalis ng apartment. Lumangoy sila paitaas at umakyat sa berendilya ng balkonahe para bumalik sa koridor. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng CPR upang matagumpay na magising si Jane, na umiiyak habang nakakapit sa kanyang ina. Kinunan niya sila ng video at nagpadala ng ulat sa kumpanya na nagpapatunay na maayos na ang kanilang piling mananaliksik.
Pagkatapos nito, nagsimula ng kumilos ang tatlo at inamin ni Jane na ang tubig ay nagpapaalala sa kanya noong nalunod ang kanyang ama sa kotse. Habang paakyat sila sa hagdan, sinabi niya sa kanila na may paparating na helikopter ng kumpanya. Ipinaliwanag din niya na 3 oras na ang nakalipas, isang asteroid ang tumama sa Antarctica, kaya lahat ng natunaw na yelo ay paparating. Pahilaga kasama ang tubig dagat. Alam ng gobyerno na paparating ang asteroid at hindi nagsalita dahil hindi nila mapigilan ito na nangangahulugang matatapos na ang sangkatauhan ngayon. Hindi makapaniwala si Anna sa kanyang naririnig, kaya ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang kumpanya ay higit pa sa isang AI development lab lamang. Ang kanyang trabaho ay ang lumikha ng isang bagong lahi ng tao. Sinusubukan ni Anna na ipaliwanag na ang makina ng emosyon ay nasa yugto pa rin ng pagsubok, ngunit wala siyang pakialam. Natapos na ng ibang mga koponan ang kanilang mga misyon, may mga katawang parang tao na binigyan ng katalinuhan at kakayahang para magparami, kaya emosyon lang ang kailangan nila. Naputol ang pag-uusap ni Jane nang sabihin niyang kailangan niyang tumae, kaya nagmadali silang pumunta sa pinakamalapit na departamento para gumamit ng banyo. Sinamantala ni Anna ang pagkakataong humiram ng telepono para tawagan ang ina nito at sabihing mahal na mahal niya ito. Bigla silang nakarinig ng ingay sa mga dingding at sumabog ang tubo ng gas sa kusina. Nagsimulang mapuno ng gas ang apartment kaya tumakbo palabas ang tatlo. Nagsasabog ang iba pang mga apartment at nagsimulang kumalat ang apoy sa magkabilang gilid ng quarter. Nakatayo si Hee-jo sa rehas ng balkonahe para umakyat sa susunod na palapag. Pagkatapos ay sinubukan ni Anna na ibigay kay Jane. Gayunpaman, nagpumiglas ang bata sa kanyang mga bisig dahil ayaw siyang bitawan nito, dahilan para mahulog siya sa tubig. Matapos maalala muli ang aksidente sa sasakyan, nagawa ni Anna na makaahon sa ibabaw at kumapit sa isang karatula. Pagkatapos ay lumangoy siya pabalik sa gusali at narinig ang isang batang nagngangalang Jesus na humihingi ng tulong sa loob ng elevator. Sinubukan ni Anna na buksan ang mga pinto gamit ang kanyang mga kamay ngunit hindi siya nagtagumpay, kaya't nagmadali siyang pumunta sa susunod na palapag upang subukang maghanap ng kagamitan. Sa sandaling yun, nakita niya ang ilang mga magnanakaw na lumalabas mula sa isang apartment habang nag-uusap tungkol sa pag-atake sa mga tao, kaya tumakbo siya pababa sa takot. Sinubukan ni Anna na buksan muli ang elevator ngunit ngayon ay natatakpan na ng tubig ang halos kabuuan nito, at hindi na sumagot si Jesus. Isang malaking alon ng hamampas sa gusali at muling lumubog sa tubig si Anna. Naalala niya ang pagbasag ng bintana ng kotse at ang pagsabi ni Gowan sa kanya na lumangoy muna habang kinukuha niya si Jane. Gayunpaman, bumagsak si Gowan at hindi na makalangoy, kaya ibinigay niya ang kanilang anak sa kanya at pinaalis sila nang wala siya. Sa kasalukuyan, muling lumitaw si Anna sa hagdan at nagmadaling makipagkita muli kina Jane at Joe. Hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang anak at kailangan niya ng gamot na nawala ni Anna kanina. Binuhat niya ito at tumakbo patungo sa mga apartment, determinadong hanapin ang gamot. Sinubukan siyang pigilan ni Hee-jo at ipinaalala sa kanya na maaari na lang nilang likhain muli ang bata dahil nasa kanila ang datos nito. Ngunit ayaw makinig ni Anna. Napadpad siya sa isang bahay at kumuha ng mga gamit mula sa kusina para ihalo ang isang tradisyonal na gamot na ipinasok niya sa bibig ni Jane. Ang kanyang flashback ay nagpapakita kay Anna na sinasabi sa kanyang amo na si Janmo na gusto na niyang isuko si Jane. Nang magtaka si Janmo kung dahil ba ito sa pagkamatay ni Gowan, ipinaliwanag ni Anna na nakilala lang niya si Jane dahil sa trabaho at inamin na hindi siya angkop na maging isang ina. Sinabi ni Janmo na walang sino man ang hindi kumukumpirma na kumpleto na ang makina ng emosyon. Sa loob ng ilang buwan, kukunin ng kumpanya ang kanilang mga anak, at iniisip ni Janmo kung dapat ba ay hindi nila ginawa ang mga ito. Sa kasalukuyan, gaman ang pakiramdam ni Jane salamat sa gawang bahay na gamot at inamin na gusto niyang makaramdam ng sakit dahil binibigyang pansin siya ni Anna. Nang tumingin sila sa labas, nagulat sila nang matuklasan na sumikat na ang araw at tapos na ang bagyo. Ipinaalam ni Hee-jo kay Anna na ihahatid siya sa shelter, ngunit hindi makakapunta si Jane. Inamin niyang hindi siya pumunta dahil interesado siya sa bagong lahi ng tao. Pumunta siya dahil gusto niyang makita kung ano ang gagawin ni Anna kay Jane. Ibinahagi rin niya na iniwan siya ng kanyang ina noong bata pa siya. Sa sandaling yun, dumilim ang langit at muling umulan, dahilan para tumaas ang tubig sa gusali sa nakababahalang bilis. Tumakbo ang tatlo paakyat sa hagdan ng mabilis hanggat maaari at agad na iniwan ang tubig. Nakita ni Anna ang isang buntis na mag-asawa na humihingi ng tulong sa isang quarter,
ngunit pinabayaan siya ni Joe na huwag silang pansinin at patuloy na gumalaw. Tinanong ni Jane ang kanyang ina kung ganoon din ba ang naramdaman niya noong buntis siya, na labis niyang ikinalungkot na nagkaroon siya ng breakdown. Nang tanungin siya ni Joe, nagsalita si Anna at sinabing ayaw niyang iwan ang kanyang anak. Ipinaliwanag ni Joe na dahil namatay si John Moe kasama ang kanyang anak, si Jane na lang ang tanging pag-asa ng mga siyentipiko na lumikha ng mga bagong tao. Pumunta ang grupo sa rooftop para hanapin ang helicopter at binasa ni Joe ang mga tagubaylang ipinadala ng kumpanya. Ang kanilang prioridad ay ang maiwasan ang pagkalipol ng tao, kaya kailangang agad na mag-report si Anna sa laboratorio upang makumpleto ang emotion engine. Tinawagan ng security team na may kasamang chopper si Jane Newman, 77, at inilayo ito kay Anna. Pinigilan siya ng mga lalaki habang pinapanood at nawawala ng pag-asa habang nakaposas ang kanyang anak na lalaki. Nagmakaawa si Anna kay Joe para sa tulong kaya isiniwalat nito na hindi namatay si John Moe. Tumakas siya dala ang kanyang anak dahil mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa iwanan ang kanyang anak na babae. Pinatulog ng mga lalaki si Jane gamit ang isang iniksyon at sinimulang ahitin ang buhok nito. Natarante si Anna at nagmakaawa, hiniling sa kanila na kahit papaano ay hayaan siyang bantayan si Jane hanggang sa makarating sila sa shelter. Sinabi sa kanya ng mga gwardya na walang shelter at binaril si Joe. Lumalabas na lahat ay mamamatay dito at si Anna lamang ang pinapayagang makatakas. Matapos magpaalam si Anna kay Jane, hiniwa ng mga lalaki ang ulo nito upang makuha ang kanyang data at inilagay ito sa isang kahon. Lumipad ang helikopter kasama lamang ang piloto, ang kahon, at si Anna, na napagtantong siya pala ang salaming pang-araw ni Jane sa kanyang bulsa. Habang binabaha ng mabangis na bagyo ang buong planeta. 7 rocket ang umalis sa daigdig dala ang natitirang mga siyentipiko mula sa proyekto. Isang mensaheng naitala ni Direktor Hugh ang nagpapaliwanag na sa loob ng 15 minuto, libu-libong piraso ng meteorite ang mahuhulog sa daigdig at karamihan sa buhay ay mawawala. At nagising sa kama. Sa pagkakataong ito, pinupuno na ng tubig ang apartment, ngunit nakatanggap siya ng parehong tawag mula kay Joe na nagsasabi sa kanya na sasanduan nila sila. Naisip ni Anna ang kanyang pag-uusap kay John Moe at napagtanto niyang kukunin ng mga gwardya si Jane. Palayo, pagkatapos makuha ang gamot, sinabihan ni Anna si Jane na sumunod at huwag sumunod sa sinumang estranghero dahil si Jane ay nagsimulang umiyak at tinawag siyang sinungaling habang nagtataka siya kung bakit siya 6 na taong gulang araw-araw. Hindi pinansin ang mga komento ni Anna, binuhat siya at tumakbo papunta sa hagdan, ngunit nakita niya ang magkabilang panig na puno ng mga tao. Sa sandaling yun, tumama ang higanteng alon sa gusali, kaya mahigpit na niyakap ni Anna si Jane at lumangoy paakyat sa ibabaw. Tinulungan niya si Jane na umakyat sa rehas upang makarating sa pasilyo at pagkatapos ay umakyat din siya, ngunit hindi niya makita ang bata kahit saan. Tumakbo si Anna pababa ng pasilyo ngunit kinailangan niyang huminto nang tumama ang isang malaking alon sa lugar. Pagkatapos ay sinuri niya ang baha sa pagitan ng mga gusali at nakita si Jane na sinusubukang lumangoy. Tumalon siya sa tubig ngunit malakas ang agos kaya hindi niya ito maabot. Nang makita niya ang helicopter sa kalangitan, naalala niya ang nakaraang simulation run at nahanap ang goggles ni Jane sa kanyang bulsa. Biglang bumangga sa kanya ang isang lumulutang na sasakyan mula sa likuran, na ikinamatay niya at na-reset ang simulation. Maya-maya, binigyan ni Joe si Anna ng chest compressions upang muling buhayin siya. Ang numerong 787 ay nasa kanyang damit, na nagpapahiwatig na ito ang bilang ng beses na hindi siya matagumpay na. Natapos ang simulation, ipinakita ni Joe sa kanya ang isang larawang kinuha niya kanina na nagpapakita na sinundan ni Jane ang karamihan at hindi siya ang bata sa tubig. Agad siyang hinanap ni Anna at nang subukang pigilan siya ni Joe, kinuha niya ang baril nito at pinaputukan ang sahig. Humihingi ng paliwanag. Nagsimulang sumabog ang apartment at di nagtagal ay tumama ang pagsabog kay Anna, na ikinamatay niya muli. Sa simulation 1931, muntik nang mahulog si Anna sa balkonahe at nasalo siya ni Joe sa tamang oras. Gayunpaman, ayaw sumama ni Anna sa kanya dahil natatakot siyang kunin nito ang kanyang anak, kaya tumalon siya sa tubig. Nang makita niya si Jane sa isa pang balkonahe na hawak ng isang lalaki, lumangoy siya pabalik sa gusali. Pagkatapos ay dumaan si Anna malapit sa elevator at narinig niyang nakulong muli si Jesus sa loob. Sinubukan niyang buksan ang mga pinto ngunit hindi nagtagumpay at nalunod. Sinusubukan ni Anna na iligtas siya sa bawat pagkakataon at patuloy pa rin siyang namamatay,
kaya ngayon ay nasa simulation number 2007 na siya. Umakyat siya para kumuha ng mop mula sa aparador at binasag ito para makuha ang hawakan, na ginamit niya para tuluyang mabuksan ang elevator. Lumangoy palabas si Jisoo at magkasama silang lumipat sa susunod na palapag. Pagkatapos ay kumuha sila ng mga tuyong damit mula sa isang apartment at sinabi ni Jisoo kay Ana na narinig niya ang mga magnanakaw na nag-uusap tungkol sa isang bata. Sumugod si Ana sa direksyon ng mga tunog para lamang maalala na sa huling pagtakbo, siya ay pinatay ng mga magnanakaw. Sa pagkakataong ito ay sinubukan niyang palihim na pumasok ngunit nakita pa rin siya ng mga lalaki. Nagtanong siya tungkol kay Jane ngunit hindi siya pinansin ng mga lalaki at sinubukang umalis ng apartment. Sa sandaling yun ay hinanap siya ni Joe mula sa kabilang balkonahe at sinubukan ni Ana na makuha ang kanyang atensyon, kaya kinaladkad siya pabalik ng mga magnanakaw papasok para hindi mahuli. Matapos makita na ang mga may-ari ng apartment ay natamba, sinipa ni Ana ang kanyang bumihag at sinubukan niyang tumakas, ngunit sinandal siya ng lalaki sa aparador at sinimulan siyang sakalin. Muntik nang mamatay si Ana at malapit nang mag-reset ang simulation, ngunit nakakita siya ng martilyo na nahulog mula sa aparador at ginamit ito upang hampasin sa ulo ang umaatake. Sa kasamaang palad, kinaladkad siya pabalik ng pangalawang magnanakaw at parehong naghanda para patayin siya. Biglang lumitaw si Jisoo sa pinto kasama si Joe, na madaling natalo ang mga magnanakaw at itinapon sila sa bintana. Gayunpaman, wala pa ring impormasyon si Ana tungkol kay Jane habang naaalala niya ang pagbibigay sa kanya ng gawang bahay na gamot. Binigyan siya ng mga may-ari ng apartment ng isang bote na may natitirang timpla. Sinabihan ni Ana si Jisoo na sumama sa kanya dahil malapit ng bae ng apartment na ito, ngunit ipinaliwanag ni Jisoo na ang mga ito ay ang kanyang mga lolo't lola at piniling manatili sa kanila. Pagkatapos ng isang tawag sa telepono mula sa kumpanya, ipinaalam ni Joe kay Ana na ang kanyang koponan ay darating na may dalang bangka upang hanapin si Jane sa buong gusali. Naalala ni Ana kung paano pinutol ang bata at determinado siyang hanapin muna ito, kaya patuloy niyang hinanap ang bawat palapag. Ito na ngayon ang simulation 7,973. Habang patuloy na naghahanap si Ana, napansin niya ang mga security agent na binabaril ang mga magnanakaw. Sa susunod na palapag, nakakita siya ng mga drawing ng isang bata sa dingding at naalala kung paano gumamit si Jane ng love drawing sa kanyang tablet. Patuloy siyang gumagalaw at natuklasan na nanganak na ang buntis. Palabas na siya, nakita niya ang asawang bumalik na may dalang maligamgam na tubig para maligo ang kanyang anak. Nakonsensya si Ana sa lahat ng oras na hindi niya pinansin si Jane at naalala niya na palagi nitong ipinapadala ang kanyang mga drawing sa kanyang telepono. Agad niyang tiningnan ang kanyang telepono at labis na nalungkot nang makita ang libu-libong drawing ng kanyang pag-abandona kay Jane bago umalis sakay ng helikopter. Sa sandaling yun, sumigaw si Joe mula sa kabilang palapag na nagsasabing natagpuan na niya si Jane. Agad siyang tumakbo upang makipag-ugnayan muli sa kanila ngunit pagpasok niya sa apartment, sinugod siya ng mga ahente mula sa likuran upang hulihin siya. Sinabi sa kanya ni Joe na gigising na nila siya sa bubong para magpaalam at ipinaalala sa kanya ni Ana na palagi siyang namamatay sa bubong. Pagkatapos ay nabunyag na ito ay simulation number 13,417. Nang subukang humingi ng karagdagang detalye si Joe, pinalayas siya ng mga ahente. Habang pabalik, sa wakas ay nakita ni Joe ang mga nakaraang pagtakbo. Kumuha siya ng tropeo mula sa isang istante at ginamit ito upang bugbugin ang mga ahente. Sa kasamaang palad, mabilis na nakabawi ang isa sa kanila at sinubukang barilin si Joe sa ulo. Isang inaantok na si Ana ang humawak sa iba pang mga ahente at nagpaputok upang iligtas si Joe. Pagkatapos, binigyan siya ni Joe ng iniksyon na lubos na nagpagising sa kanya at nagtanong kung ano ang nangyayari. Ikinwento ni Ana ang buong kwento, ipinaliwanag na nabibigo siyang iligtas si Jane sa bawat pagkakataon. Isiniwalat din niya na ilang beses na silang nag-usap na ito at sinubukan pa nilang labanan ang mga ahente, ngunit napatay sila sa bawat pagtakbo. Natatakot si Ana na ayaw siyang makita ni Jane, ngunit iniisip ni Joe na talagang hinihintay siya ng binata. Sa simulation 21, 479, muling nahuli sina Ana at Joe sa isang putukan sa mga ahente. Gusto ni Joe na sumubok ng kakaiba, kaya umakyat sila palabas ng bintana para makarating sa ibang palapag.
Habang tumatakbo sila sa mga pasilyo, nakipaglaban si Hee-jo sa isang ahente at nagboluntaryo na manatili bilang pang-abala para patuloy na mahanap ni Ana ang kanyang anak. Nakarating si Ana sa isang bakanteng apartment at mas maraming ahente ang sumugod sa kanya para hulihin siya bago hamampes ang isang malaking alon sa bintana at itinapon silang lahat pabalik. Ngayong malaya na, lumangoy si Ana para hanapin si Jane ngunit hindi pa rin niya ito mahanap. Kaya nagpasya siyang lumipad sa ibabaw, sapat na ang taas ng tubig para marating niya ang bubong. Nang buksan niya ang isang inabandonang aparador, sa wakas ay natagpuan niya ang isang walang malay na si Jane. Agad niya itong binigyan ng gamot, ngunit hindi gumalaw ang bata. Nagkaroon ng breakdown si Ana at humingi ng tawad sa maraming beses na pag-iwan sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon ay nagising si Jane at sinabing hindi niya ito pinabayaan. Nang magpaalam siya, sinabihan niya itong maghintay sa aparador dahil babalik siya para sa kanya, at tinupad niya ang kanyang pangako. Kasabay nito, nabunyag na ang mga meteorite ay tumama sa rocket kasama si Ana at malubhang nasugatan siya. Bago namatay, hiniling niya sa direktor na gamitin ang kanyang isip para sa simulation upang makasama niya muli si Jane. Kinuha ng mga siyentipiko ang kanyang mga alaala at in-upload ang mga ito sa kanilang sistema. Umaasang makakatulong ito sa sangkatauhan. Sa bubong, papalapit ang mga ahente at isang malaking alon ang malapit ng tumabon sa gusali. Ibinigay ni Ana kay Jane ang kanyang goggles at sinabihan siyang lumangoy, kaya tumalon siya sa tubig habang kinukuha ng mga ahente ang kanyang ina. Isa pang flashback ang nagpapakita na sina Jane at Jan Mo's Kid ay mga sanggol na inilimbag ng kumpanya upang bumuo ng child AI. Nakilala ni Jane si Goen pagkatapos magsimula ang eksperimento, ngunit pumayag itong maging ama ng bata. At nakipag-ugnayan pa sa kanya. Nang mamatay si Goen, ang kanyang pagkamatay ay nakaapekto kina Ana at Jane. Sa kasalukuyan, ang simulation ay malapit ng mag-reset. Nakalaya si Ana mula sa pagkakahawak ng ahente at tumalon sa baha upang sumama sa kanyang anak. Matapos mahulog sa data at lumangoy sa tubig, muling lumitaw si Ana at nakita si Jane na may hawak na antena. Niyakap niya ito ng mahigpit at sinabihan siyang sabay silang lalangoy bago sila tanggayan ng alon. Dahil tinulungan ni Ana si Giso, ay nalalaya ng buntis, at nanatili kay Jane hanggang sa huli. Nakita ng sistema ang kawalan ng pagiging makasarili nito at sa wakas ay itinuturing na matagumpay na natapos ang simulation. Ang mga AI para kina Ana at Jane ay inilagay sa mga bagong nakaprint na katawan at ipinadala sa isang planeta upang magsimula ng isang bagong lipunan na may mga alaala ng sangkatauhan. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang mga notification upang mapanood mo ang higit pang mga video tulad nito. Salamat sa panunood!